Simple lang po ang aking katanungan sa inyong lahat. Kayo ho ba ay naahas na? Kung saan maraming ahas, Sayang naman, sa dami ng ahas dito sa Pilipinas, kailangan mo kasi ng ahas. Yes. that's already a city, pero may ahas pa rin. So, It's a statement of fact. Maraming ahas dito sa Pilipinas, Mr. President. Napakarami sa bawat gubat ng mga ahas, Mr. President. That's Senator Raffy Tulfo, I move that he be recognized, Mr. President. Our distinguished colleague, Senator Raffy Tulfo, is recognized. Thank you to our Speaker, Senator Tulfo, for bringing before us another very interesting topic, Mr. President. Hanggang yan po talaga ang tatak po ng ating senador. Kaya siguro number one na sa survey. Magandang araw sa lahat. Pasensya na ulit sa panibagong singit. As a proud supporter of Senator Raffy Tulfo, I just can't help not to give way to this. Tunghayan natin. Senator Raffy Tulfo, I move that he be recognized, Mr. President. Our distinguished colleague, Senator Raffy Tulfo, is recognized. Thank you, Mr. President. Good afternoon, Mr. President, distinguished colleagues. Simple lang po ang aking katanungan sa inyong lahat. Kayo ho ba ay naahas na? Napalingon ho kayong lahat, ano? Good question. I ask this question not figuratively but literally. Malamang po marami sa atin dito ay wala pang karanasan sa ahas. Marami kasi tayo ay nasa siyudad, kaya mga kwentong ahas ay nakala natin ay ang pampelikula lang. Pero sa nakararami nating mga kababayan, ito'y tunay na kinakatakutan, tunay na kumikitil ng buhay. If I may, Mr. President, let me shed light to what is happening to our people. Last month, I visited Isabela. There, I was able to talk to some of our farmers, and one of them told me a very sad story. Isa sa mga kasama nila ay nakagat ng isang Philippine cobra nung siya'y naghahabol ng daga sa kanilang bukid. Agad-agad nila sinugod sa ospital ang magsasaka. Pero doon walang nagawang mga doktor, kundi paupuin na lang sa emergency room ang biktima. At dahil walang anti-venom sa naturang ospital, hinintay na lang nilang pumanaw ang kanilang kasamahan. Talamak po talaga ang insidente ng kagat ng ahas. In a study of the National Center for Biotechnology or Technology Information on Health and Economic Impact of Snake Bites in ASEAN countries published in 2022, there are about 13,377 snake bite victims per year in the Philippines, with 550 resulting in death, while others are amputated. I immediately filed a resolution for the Committee on Health last April 16 to look into this concern. And I posted this matter on social media to alert the authorities and also to make people aware of the need to be careful about snake bites. Mr. President, RITM is the one that supplies the anti-venom. Ito po ang report na galing sa isang health forum sa Cebu kung bakit hindi available ang anti-venom sa mga ospital. That is why we have to know the demand for anti-venom so that we can maximize the limited supply of anti-venom in our country. This is a public health concern that we must address. It is very elitist that this matter is not given importance just because we in the metropolitan do not feel the burden of snake bites. Pero ito po'y dama sa mga rural areas, sa mga magsasaka, sa mga nakatira malapit sa mga sapa at ilog, at sa mga nakatira malapit sa gubat at masusukal na lugar. Mr. President, if we ensure that there are anti-venom supplies in crucial regions of the Philippines,
and there are trained personnel in the health centers that could diagnose the snakebite victim and administer the antivenom, then there will be no need to kill these threatened cobra species. We cannot punish our people for defending themselves when we do not even give them protection. As of early 2012, during the 15th Congress, and again during the 16th Congress, Senator Miriam Defensor Santiago filed a similar resolution directing the proper Senate committee to conduct an inquiry in aid of legislation on the reported need to create an anti-venom bank in all regional hospitals in the Philippines. Pero almost 13 years later, and we still turn a blind eye to this reality that people are dying from snake bites. Let us prioritize the funding of research to perform a comprehensive data collection on health and economic burden of snake bites so that we could develop strategies to address the problem. I hope with the support of my colleagues, especially our Committee on Health and Demography chaired by none other Senator Bong Go. Oops, teka, bakit ko nga ba kailangang putulin at i-play lang ang ilang bahagi ng privilege speech ni Senator Raffy Tulfo? I am sure, marami na ring magtatakal nito at nasa mga pahayagan na rin. Ano nga ba ang nais nating ipunto sa paglalabas nito? Nais kong ipabatid sa lahat kung gaano na-appreciate ng kanyang mga kasamahan si Senator Raffy Tulfo. Na, sa kabila ng kaliwat ka ng mga patutsyada at paninira ay nariyan pa rin siya at matapat at napakasipag magserbisyo. Na, isang malaking kalokohan ang sinasabi ng mga marurumi ang mga isip, na nais lamang sumausaw ni Senator Tulfo sa mga viral issues. Dahil ang totoo ay nakikinig siya sa mga hinaing ng bawat isa, maliit man o malaki ay wala siyang pinipili. Hindi siya tumitingin sa tao kundi mahalaga para sa kanya ay kung saan mas mapapabuti ang lahat. Pakinggan nga natin kung ano ang sinasabi ng kanyang mga kasama. Mr. President, our Senate President Pro Temp, Senator Lauren Legarda, is seeking the floor. I move that she be recognized, Mr. President. Yes, I distinguished Senate President Pro Tempore, Senator Legarda is recognized. Salamat po, Mr. President. Ako po'y nakikiisa sa concern na rinaise ni Senator Tulfo. So, tama po kayo, kailangan ng kaalaman, kailangan ng provision for budget, at nandyan naman ang malaking budget ng DOH. So, I support you in, we can ask LBRMO right away, how much are the anti-venom meds lodged in RITM or in DOH hospitals? Second, kung kulang, I support you for next year to make that amendment. And then, not just that, because what do? How do we use it? Capacity building in the barangay level kung saan maraming ahas at malalaman yan ng DNR-BMB. That's my humble suggestion to the issue that you placed on record today. Okay, but anyway, thank you for bringing it to our attention. Thank you for that. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Legarda. The Minority Leader, Senator Coco Pimentel, is recognized. Thank you. With the permission of our Speaker, Mr. President, kasi napaka interesting itong subject na kanya pong topic. Mr. President, with the permission of Senator Tulfo, pag hearing po nito, okay lang po ba na isingit ko po yung dalawang topics na rin po Yes, yun? Mr. President. We will establish all of these things, Mr. President, sa hearing na ito. Advance, ano na lang siguro, if I can request the chairman of the committee to give the resource persons advance information that this representation, should I be present in that particular hearing? So once again, so thank you to our speaker, Senator Tulfo, for bringing before us another very interesting topic, Mr. President. Ito parang mga topic ito na hindi natin malalaman nito unless isumbong sa atin eh. So talagang yan po talaga ang tatak po ng ating senador na lahat ng ilapit sa kanya ay nakikita niya yung importansya at dinadala naman niya sa ating atensyon. So thank you very much, Mr. President. Thank you to Senator Thank you, Tulfo. Mr. President. Yes, thank you to Senator Tulfo. Hindi niya na pinapabayaan. No, regardless it's a small topic, he will look into it, talagang aksyonan niya. Kaya siguro number one na sa survey. Mr. President, Yes, if I may, Senator David Ercito. if the distinguished gentleman from Isabela and Davao, I just have one question actually, Mr. Yes, President. Senator Joel I was a majority leader, sir. listening attentively to the speech of the gentleman.
And of course, we wanted to commend him for raising this very important issue. Mr. President, I hope that this will get our attention, and most especially in ensuring that we are more prepared. We are not only passively just listening right now, but also to become more proactive in addressing this very important issue. Thank you, Mr. President. Thank you. Yeah, Mr. President, nabanggit yung kaninang amputation, that is correct in so many cases na kapag walang antevenom available doon sa isang lugar, sa ospital, pumapayag niya ng pasyente na putulin na lang yung paa. Kung halimbawa sa talampakan kinagat, so puputulin mula sa hita, pababa, nang sa gayon it will save his or her life, yung sa victim. Thank you, Mr. President. Mr. President, I move that we refer the privileged speech of Senator Tulfo and all the interpellations and manifestations thereon to the Committee on Health and Demography. I so move, Mr. President. There being no objection, motion's approved. Yes, please proceed. Nakita nyo ba kung gaano kaswabe yon? Nakita ba ninyo kung paano na-appreciate ng kapwa niya senador ang efforts ni Senator Raffy Tulfo? Kung hindi ginagampanan ni Senator Tulfo ang so-called constituency work, malalaman ba niya ang mga ganitong bagay? Isa lamang ito sa mga dahilan kung bakit pinapayagan ng ating mga mambabatas na dumayo sa iba't ibang lugar at kung bakit hindi nililimitahan ang kanilang pagseserbisyo sa 8 to 5 office hour na Mondays to Fridays at ganun din naman sa lower house. Paggawa ng batas sa pangkalahatan ng pangunahing tungkulin ng mga ito at paano nga ba naman malalaman ang mga naayong batas na dapat sanang ipatupad o di kaya ay i-amend kung hindi malalaman ng mga ito ang problemang nag-e-exist sa ating lipunan kung nakakulong lamang sila sa ilang sulok ng kanilang mga tanggapan sa Senado. All the more na di hamak na napakalaking tulong ng Raffy Tulfo in Action Service Program upang mapulsuhan at mas higit na maunawaan ang pangangailangan ng publiko. Isinasaalang-alang ng mga senador ang pag-organisa ng mga programa na layong tugunan ang mga reklamo at alalahanin ng kanilang mga constituent tulad na lamang ng RTIA. Ang mga programang ito ay maaaring magbigay ng plataporma para sa publiko upang ipahayag ang kanilang mga isyu, humingi ng tulong, at makipag-ugnayan sa kanilang mga kinatawan hinggil sa mga usapin ng pampublikong interes o kahit concern ng kanilang pamilya. After all, bagamat pamilya ang pinakamaliit na unit sa komunidad, ito pa rin ay napakahalaga sa lipunan dahil ito ang unang tagapagturo at pundasyon ng bawat isa sa atin. Ang bawat pamilya ay may mahalagang papel sa paghubog ng kanyang mga miyembro upang maging responsable at makabuluhang bahagi ng lipunan. Kung kaya, ang suliranin ng isang pamilya ay maaring ituring na public interest sapagkat dito tayo nagsisimula. May pananagutan ng bawat unit na na magtulungan at magtaguyod ng kapakanan ng isa't isa. Needless to say, mahalagang magkaroon ng nagkakaisang layunin ganon din sa pagpapakita ng suporta at pagmamahal, at maging bukas sa pakikipagkapwa at magampanan ng maayos ang kanilang tungkulin. Ang pagkakaisa at kolektibong pagkilos ng bawat pamilya ay mahalaga sa pagpapabuti at pag-unlad ng lipunan. At dito nagsisimula ang kwento ng ating buhay at ng ating pag-unlad bilang mga mamamayan. Tulad halimbawa sa isang grupo o kumpanya, hindi ito magtatagumpay kung sila'y magkakanya-kanya. Ang isang mabuting leader ay nararapat na maging bukas ang isip, marunong makinig, tumukoy ng problema, tapos ay solusyonan. Para magawa ito, ay dapat may totoong pagmamahal at malasakit upang mas maging epektibo. Dahil ang isang epektibong leader ay makatarungan at patas. Nagpapamalas ito ng totoong malasakit sa bawat isa. Hindi ito natatakot na magpakumbaba kung kinakailangan lalo na kung ito'y nagkakamali. Ang totoong leader ay hindi mapagmataas, hindi nito hinahayaan ng mga anay na sumisira lamang sa pundasyon kung mayroon man. Ang isang totoong leader won't speak ill against anybody lalo pa sa mga kasamahan nito bagkus ay pangungunahan nitong maging maganda at mabuting halimbawa at magbibigay proteksyon sa kanyang nasasakupan. Ganon din ay magiging proactive ito sa pagtugon at paghanap ng solusyon. Kung kaya kahit anumang suliranin, napakahalaga ng komunikasyon. Mapapamilya man yan, sa pakikipagkaibigan, sa kumpanya, o maging sa ating pamahalaan ay napaka-importante niyan. Dahil kapag walang malinaw at maayos na komunikasyon, dito na magsisimula ang pagbagsak nito. Dito na nangyayari ang mga pagsisisi at mapagtanto na ang hinayaan nitong mawala ay siya palang napakahalaga at tunay na kayamanan. Kung kaya si Senator Tulfo ay bukas parati ang komunikasyon sa lahat. Hindi ito namimili, at mas lalong hindi ito makasarili. Kinukuha nito ang bawat panig nang sa ganon ay maunawaan ang bawat sitwasyon dahil walang ibang paraan upang makamit ito kung hindi siya magiging matalino, patas, may totoong pagmamalasakit at pagmamahal at bukas sa lahat ng bagay.
Para saan pa na naging isang leader at tinitingala ng marami kung siya'y magiging makasarili at mapagmalaki, at kung siya pa ang magsisimula upang mawala ng kumpiyansa ang mga tao kung sa sarili niya mismo ay hindi maayos sa pamamalakad. Hindi ba? Ngayon, sa question kung tama lang bang ipinalalabas sa RTIA ang mga problemang kinakaharap ng mag-asawa o ng pamilya. Sa pamamagitan nito, na ipababatid sa mga manonood at mga taga-subaybay, ang maaari nilang masamang kahinatnan kung yun ay tutularan. It shall serve as an eye-opener sa kanila at magsilbing aral upang hindi pamarisan, at hindi yun for marites purposes lamang, kundi may layunin sa pagpapalabas ng mga yon. Ang pamilya ay mahalaga sa lipunan dahil ito ang unang tagapagturo at pundasyon ng bawat isa sa atin. Ang bawat pamilya ay may mahalagang papel sa paghubog ng kanyang mga miyembro upang maging responsable at makabuluhang bahagi ng lipunan. Going back, ang programang tulad ng Raffy Tulfo in Action ay tumutulong sa pagbuo ng mas matatag na koneksyon sa pagitan ng mga senador at kanilang mga constituent habang ina-address ang mga pangangailangan ng komunidad at pagkakaroon ng pananagutan sa pamahalaan. Sa pamamagitan ng ganitong programa ay mas nauunawaan at nabubuksan ang ating isip sa mga bagay na dapat solusyonan at bigyang pansin. Tulad ng nabanggit, isa sa pangunahing tungkulin ng pagiging isang senador ay kinapapaloob sa pagtalakay, pagpasa, at pagsasakatuparan ng mga batas, patakaran, at desisyon na may kinalaman sa pagpapatakbo ng gobyerno at pagtugon sa mga pangangailangan ng mamamayan. Mahalaga ang kooperasyon at maayos na ugnayan ng mga senador upang maisakatuparan ng maayos ang kanilang tungkulin bilang mga kinatawan ng bayan. Nakita naman natin kung gaano ito na-appreciate ng mga kapwa niya senador at ang kahalagahan ng napakalaking kontribusyon ni Senator Tulfo sa Senado. Kaya para sa mga iyakin, gusto nyo bang sa inyo na lang natin i-testing kung gaano kamakamandag ang tuklaw ng bawat uri ng ahas para magkaroon ng pakinabang ang inyong pag-iyak? Simple lang po ang aking katanungan sa inyong lahat. Kayo ho ba ay naahas na? Kung saan maraming ahas, Sayang naman, sa dami ng ahas dito sa Pilipinas, kailangan mo kasi ng ahas. Yes. that's already a city, pero may ahas pa rin. So, It's a statement of fact, maraming ahas dito sa Pilipinas, Mr. President. Napakarami sa bawat gubat ng mga ahas, Mr. President. That's Senator Raffy Tulfo, I move that he be recognized, Mr. President. Our distinguished colleague, Senator Raffy Tulfo, is recognized. Thank you to our Speaker, Senator Tulfo, for bringing before us another very interesting topic, Mr. President. Hanggang yan po talaga ang tatak po ng ating senador. Siguro number one na sa survey.